Sa ibang balita naman, higit sa ranking ng mga pinakamayaman ang tulong ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa isang grupo, dapat taong-taong hingin yan sa mga opisyal para malaman kung nagpapayaman sila habang nasa pwesto. Dapat ding huwag takpan ang mga negosyo nila sa SALN para malaman kung posibleng nakikinabang sa kanilang posisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Senator Pangilinan. Ngayong nailabas na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng lahat ng 24 na mga senador, nagkaalaman ng dalawa sa kanila ay bilyonaryo at maraming multi-millionaire. Pero higit pa sa ranking lang ng yaman ang gamit niyan ayon sa grupong Center for People Empowerment in Governance. Anila, taon-taon dapat tinatandaan ang tala ng mga yaman para malaman kung nadagdagan ba yan habang nasa pwesto ang isang opisyal. Dapat i-compare yan from sa mga previous years, lalo na yung year na nagsimula ka sa government service o nagsimula ka doon sa posisyon na yon. Diyan malalaman kung ang ilalago ay maipapaliwanag sa legit na paraan tulad ng sahod nila sa gobyerno. Kasi siyempre there must be something wrong if you're even if you are just in government for a few years, biglang dumami yung iyong mga lupain, real estate, tapos marami ka pang kondo, tapos at the same time yung bank account mo biglang lumaki. Kung nagkaroon ng unusual expansion that does not sync or correspond with what you are getting from the government as your official income. Sayang lang at ilang taong hindi isinapubliko ang mga SALN mula noong 2017. Kaya walang mapagkumparahan ang mga SALN ngayon. Pero paano kung hindi tapat sa pagdedeklara ng yaman ng isang opisyal? Ayon kay Simbulan, makatutulong ang publiko sa pagsita kung may alam silang ari-ariang hindi idineklara sa SALN. Kabilang sa mga dapat ideklara ang real properties gaya ng lupain o kaya'y bahay at lupa. Kung saan ang may pinakamahal na idineklara ay sina Senador Raffy Tulfo, Mark Villar, Tito Soto, Erwin Tulfo at Juan Miguel Zubiri. Kapuna-puna naman si Senadora Pia Cayetano na walang idineklarang bahay man o lupa. Si Escudero naman, nagdeklara ng 5 real properties na minana niya pero hindi ito isinama sa pagsusuma ng kanyang assets. Sa inilabas na SALN, merong mga parteng redacted o tinakpan para raw protektahan ang kanilang privacy. Katulad na lang ng kanilang mga personal na address at address ng kanilang property. Pero meron ding nag-redact ng pangalan ng mga kumpanya kung saan sila may shares o business interest. Kasama sa mga nag-redact niyan sina Senador Robin Padilla, Loren Legarda, Erwin Tulfo, Joel Villanueva at Juan Miguel Zubiri. Mahalaga pa naman yan malaman ayon kay Simbulan sakaling may conflict of interest sa gobyerno. Halimbawa, contractor yung business na yon, tapos ikaw pala binibigyan mo ng negosyo yung yung kumpanyang yon na isang contractor company, no? So maano yan kasi lalo na kung that's why it's very important na itong SALN make it accessible to the media and to the public. Kung meron kang ibang source of income outside of what you are receiving from the government as your official salary, dapat banggitin din yun. Kailangan din ideklara ng mga opisyal ng gobyerno ang mga kamag-anak nilang nasa gobyerno rin. Sa mga senador, pinakamarami ang 14 na idineklara ni De La Rosa, kabilang ang 10 nagtatrabaho sa Senado. 10 naman ang kay Senadora Amy Marcos, kabilang ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos at 2 niyang anak. Kaya nga yung dynasties din, hindi maganda, political dynasties, kasi various government agencies are supposed to be checking on one another, no? Halimbawa, yung merong sa legislative branch, executive branch. Ngayon, kung kapamilya mo rin yung nasa agency na nagbabantay, no? How can you effectively have a system of check and balance kung kamag-anak mo?
Sa 18 senador na may asawa, 5 ang nagdeklara ng net worth kasama ang kanilang mga kabiyak na nasa gobyerno rin. Sa isang panayam naman, kay dating Ombudsman Samuel Martires, kinuwestiyon niya si Senador Kiko Pangilinan sa hindi raw nito pagsama sa kita ng kanyang asawa na si Sharon Cuneta sa kanyang SALN declaration. Sagot dyan ni Pangilinan, may complete separation of property raw sila ni Cuneta, kaya alinsunod sa Civil Service Commission at Supreme Court, mali raw si Martires at dapat daw mag-research pa ng maigi. Alinsunod sa CSC at SC rules, hindi kailangan ideklara ang ari-arian at kita ng kabiyak ng isang public official kung meron silang complete separation of property o di kaya'y meron silang prenuptial agreement. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.